G. Close emotions, day night, cobras, waiting, no one. Hey guys, welcome to Pinoy Talent Vision, and today we are at the office of the police attaché dito sa Bangkok, and we have a very special guest. Please welcome Police Colonel Dominador M. Matalang. Wadikap. Thank you very much, Colonel, for giving us this time. It's a big honor for me na makapunta dito sa opisina ninyo. Maraming salamat. Yes, you are very much welcome Okay. para sa kung ano man mapag-uusapan natin sa ngayon. Okay. To the public, sa mga Pilipino andito sa Thailand, no? We have this office called OPPA. Hindi yung Koreanong OPPA na Office of the Police Attaché. Ano po yung serbisyo may expect ng mga kababayan natin sa opisina po ninyo? Yes, actually, ang police attaché, na-put up ito sa Thailand just para mag-assist sa ating mga kababayan. Kung saan merong maraming Pilipino maglagay ng police attaché para maging smooth or meron silang matakbuhan in behalf sa Philippine Embassy, and of course, as the police, directly involved sa mga pagbigay ng mga assistance, advice sa ating mga kababayan. Maraming yung nabibiktima, lalo na yun sa mga scamming. Tama. Iba kasi kapag meron tayong police presence, ano? Kung walang police attaché, pagka directly sa ating embassy, although kaya naman ng embassy, yun nga lang, yung coordination is that yung police to police na pag-uusap o diskarte is pagka sa embassy kasi is kailangan ng black and white or it take time para sa paggawa ng mga request, whereas pagka police to police, tawag lang yan, kaya nang may coordinate. Iba yung coordination nila. Kung paano nila kino-coordinate yun ay sa kanila na yun, sa expertise nila over the period of years na experience, no? Na speaking of experience, si Police Colonel pala ay hindi first-timer abroad, no? Previously, nakita ko sa isang article, please confirm, Colonel, kung totoo ito, Liberia, Sudan, Libya, yung previous mga ano? Yes, previous exposure ko outside the Philippines. Na-deploy din ako sa Liberia for 1 year. Yun yung first exposure ko. And ang ganda talaga pagka na-expose ka outside your country kasi naiko-compare mo. Swerte talaga tayong mga Pilipino. Oh, diba? Based on his experience, no? Talagang swerte pa rin tayo mga Pilipino. Nakita ko sa isang news article before, nakaupo po kayo kasama yung mga officials ng mga Royal Thai Police ba yun? Yes, sa immigration. Immigration. Marami po bang mga cases na involved kayo in facilitating? Yes, in-invite ako ng immigration kasi yung meron kasi tayong kababayan, yung mismong kanyang asawa is siya mismo yung suspect or siya yung molestya sa kanyang sariling anak. Type ba yung asawa? Yung asawa is Pilipino. Dito nagtago sa Thailand. It so happen na ako ang nandito at pagka mga ganong kaso is talagang tututukan ko yan at yung suspect kulong sa Pinas ngayon. Nasa Pilipinas na ongoing yung kanilang trial. Lagi pa rin ako nagko-communicate doon sa mother kasi kinukumusta ko yung case kasi may connection yung may kapit pala. May kapit yung suspect. So sabi niya, ang pinangangambahan niya baka ma-dismiss yung kaso, pero sabi ko no, basta ipaglaban lang natin yung karapatan at yung kung ano yung totoo. Yun naman ang natin, objective natin is tumulong sa mga naapi. Oh. Yung ATN at OPA, you're working closely together, no? Yung assistance to national. We collaborate and kumbaga yung OPA sa assistance to nationals ng embassy is hindi yan mapaghihiwalay kasi
we have to work together, including yung other attaché or other government entities na nandito sa Thailand. So, we work as a team. Yun nga yung sinasabi lang, yung OCTA, yung one country team approach. So, one country team approach. Hindi lang pala Office of the Police Attaché na dito. Meron din tayong sa agriculture, Yes, sa DTI, DTI. and Defense Attaché, yung sa Army. Meron Dito pa. lahat yan under the embassy. Yes, we are all under the embassy. Yung mga alam kasi natin is yung sa mga common na mga kababayan natin na dito sa Thailand, ano, pupunta na tayo ng embassy, kumukuha ng resident certificate, certification ng mga all paperworks ba. Pero actually, meron pa po tayong ibang scene, no, na hindi nakikita. Mas worse na mga problema, hindi lang paperworks. At yun po ang binibigyan ng pansin ng OPA at saka ATN. Anong pinaka recent case nyo na pwede nating ma-mention sa Pinaka-recent case namin is yung mga biktima ng human trafficking, which Thailand is the transit point o transit country bago dalhin sa ibang bansa. Number one, yung Myanmar, which is, alam naman natin yung Myanmar, magulo ang administration o let's say yung kanilang government kasi nasa junta government sila. And then, dito sa may Golden Triangle, sinasabi nila, yung sa North. Yeah, North. Alam naman natin, yung Golden Triangle noon pa is, dyan nanggagaling yung mga drugs. Madali kasi itawid, no? Madali, ilog lang yung border. Ilog lang yung border nila. So, dyan nagpo-proliferate yung drugs cases, human trafficking. Kasi pag hindi nyo na-stop dito at nakapunta na sa ibang border, hindi nyo nasakop yung bansa, di ba? Yes. Like for example, nakapunta na ng Myanmar, hindi nyo na matulungan sa opisina nyo. We have to coordinate with the embassy ng Philippines. Sa Yangon. Yangon. Yes. So, actually, kahit na nandito kami sa Thailand, yes, tama yun. Yung jurisdiction namin is within Thailand. So, pero we are very, nag-iingat din kami kasi ayaw namin paghimasukan kung ano yung sa ibang bansa. Kasi yung jurisdiction nila, pero talagang sadyang napakahirap. Kaya nananawagan na rin ako sa mga would-be victim. Mga nare-recruit na papunta ng sinasabi na Thailand. Pero huwag kayong maniwala na sa Thailand kayo dadalhin para pang-inganyo sa inyo. Pero talagang itatawid kayo sa Myanmar. Kung hindi man Myanmar, may bagong case, mahigit 20 yung katatawid lang 2 weeks ago. Katatawid lang sa area ng Laos. Kung naitatawid sila sa Myanmar, for example, Colonel, anong mga nangyayari sa mga kababayan natin? Yung ginagawa sa mga biktima? Yes. Prostitution? Yung i-recruit kayo, sabi nila, sa CSR, call center, customer sales representative. Representative. Pero pang-engganyo lang yung sinasabi lang CSR. Pero gagawin kayo doon na kayo yung mangi-scam. Tuturuan kayo paano mangi-scam sa ibang bansa. Sa atin mga Pilipino who are fluent sa English o madaling turuan. So, yun ang gustong-gusto nila, mga Pilipino na madaling turuan at magaling mag-English. So, ang ang target is yung mga English-speaking countries tulad sa US, some sa Europe na may mga English-speaking. So, kaya very, pagka-Pilipino, kumbaga, madaling maturuan kasi mga Pilipino. Yung sinasabi lang sahod na mag-start sa $1,000 hanggang 2,000, hindi po nangyayari yun eh. Actually, marami nang nag-reach out sa amin na napaniwala na malaki ang sahod. Pero pagdating doon,
lahat ng ginastos sa'yo galing sa Pilipinas. So marami rin kasing galing ng UAE o Dubai, Singapore, Malaysia na na-recruit. Meron pa nga dito sa Thailand na mismo. Dito na na-recruit sa Thailand. Naniwala pa rin na dalhin. Andito na. Naniwala pa rin. Naniwala pa rin. After that, wala pang isang araw, nag-contact na sa amin dahil pagdating niya, nung nagtaka na siya bakit tumawid na ng ilog. So, yun pala, nasa Myanmar na siya. So be careful. Yun, be careful. Ingat tayong lahat. So, isa lang yung example na problema na hinarap ng OPA dito sa Bangkok, no, under the Embassy of the Philippines. At marami pang ibang mga problema din. Yes, marami. Dito pa rin sa Thailand, marami rin tayo ang nagre-recruit is yung mga kababayan pa rin natin na mga talagang Pinoy, kapwa Pinoy. Wala nang ibang ginawa kundi manloko ng kapwa Pilipino. Sky Bayok, may dating diyan, empleyado na Pilipino, ngayon nagre-recruit ng Pilipino. Matagal na siya, hindi na siya connected sa Sky Bayok, pero sinasabi niya na representative siya ng Sky Bayok. Yun, kinukuhaan lang ng pera hanggang sa maubusan or magrereklamo na bakit hindi pa ako nakakaalis. Laki na nang naibigay ko. So, ganun yung scamming na nangyayari. Colonel, may isa akong tanong hindi po ba kayo nahihirapan at malayo kayo sa pamilya ninyo sa Pinas? Dito maraming problema ang ina-escaso nyo para sa mga kapwa nating Pilipino. Pero yes, sanay naman ako sa malayo sa pamilya. Lalo na ngayon at malalaki na yung mga anak ko. So, yung isa naman nandito sa akin dahil nag-aaral. Dito nag-aaral. So, okay lang. Sanayan lang. Saka, siyempre, sanay na rin si Mrs. Napaka-understanding ni Mrs. Na-enjoy niya naman pagka bumibisita dito dahil kung saan-saan parte dito sa Thailand nakakapunta at talagang Thailand is a very napakagandang napakagandang bansa. Marami kang makikita dito. Although halos kapareho lang din ng Pilipinas, pero yung ating culture, accommodating sa mga tao. Pero yun. First na-experience ko dito is talagang very honest sila. Pag may nakalimutan ka sa siguro, as our experience with my daughters na nandito nung una, wala pa kami isang buwan, may nakalimutan silang gamit sa naiwan. Pero pagbalik nila, andun pa rin. Yung mismong staff sa mall, sila yung tumulong para mahanap. Like our previous guest, no, si Ma'am Katsi, naiwan yung phone niya last time. Pagbalik niya doon sa shop, andun pa rin. Yes. Talagang, honest. Doon mo may compare yung honesty nila. Naniniwala sila sa karma. Dagdag ko na lang about sa mga experiences. Parang sa atin din, hindi naman lahat nakaka-experience ng maganda. May mga experiences din na hindi maganda, pero kung ikumpara mo sa atin, hindi ko naman sinisiraan sa Pilipinas. Pero talagang, kumbaga, na-compare nila at talagang very, na-appreciate nila yung paano mag-accommodate ang Thailand sa mga tourists. Thailand as a tourist destination. Okay. Thank you very much, Police Colonel Dominador, for your time. Yes. And I hope we can have you again as a guest sa OFW 101 natin. Yes, anytime. We are of service to the Filipino people. Hello sa mga kababayan natin, especially sa Pilipinas. From your hometown, saan po kayo sa Pinas? Yes, I'm from Cagayan Valley. Ilocano kasi ako eh. Oh. Pero dun yung assignment nyo before nag-abroad? Actually, ni minsan hindi pa ako na-assign sa aking hometown. Doon ako nagserbisyo sa Visayas saka Mindanao. Saan po sa Visayas? Actually sa Cebu, Region 7, and Region 8 sa Tacloban. 2 taon din ako doon. Then Zamboanga at
Yung, yan, napupuntahan ko rin yung Basulta, yung sinasabi na Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Yan ang area ko dati. And then, yan, Cagayan de Oro, Region 10, Bukidnon. Hello sa mga taga Bukidnon. Dami pa lang na mas marami sa napuntahan ka sa mga napasyalan mo. Okay, thank you very much guys for watching, and I'd like to thank my friends na sumusuporta sa Pinoy Thailand Edition. Shout out sa mga tropa natin sa Philippine Motorcycle, Filipino Riders in Thailand, Bisdak Riders, mga Eagles na mga brothers natin dyan. Lahat ng mga grupo, shout out po sa inyong lahat. At sa kay Kuya Bebong, hello Kuya Bebong and Ate Nadia. Andito po ako ngayon with Colonel. And also kay Bay Kim, ride tayo next time. Thank you very much for helping me out for this transaction, at magandang opportunity po na makausap natin si Colonel today. Okay, God bless everyone. See you next video. Thank you. Recap. Thank you. Emotions, Na ano ko, na-tense. Na-tense ako. First time ko na-tense.